Syukran Dato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Aking pagpugay sa mga kasamahan dito sa ministerial table. Unang-una ang Deputy Minister natin, Director General natin, yung Mayor natin sa Nabalawag, yung isa sa kaibigan ng aking kapatid. Higit sa lahat po kayo na nandirito sa pagditipon na ito. Again, magandang hapon sa inyong lahat and Ramadan Mubarak. Ang aking reminder sa atin lahat ay siguro itong Ramadan, kasi about to end na itong month of Ramadan. So gusto ko lang kahit papano ay mayroon tayong ma-enhance dito sa Ramadan. Anyway, wala namang pagbabago dito sa mga activity natin dito sa buwan ng Ramadan. Kung ano yung since na na-revered itong month of Ramadan, kung ano yung ginagawa until the end of this world, ganun pa rin. So nagbabase lang ito sa pag-enhance natin doon sa mga values na kung ano yung natutunan natin dito sa Ramadan. Kasi ang verse sa Quran na kung saan binanggit niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah, O you who believe, fasting is prescribed for you at it was prescribed before you that ye may become pious. Means ang pagiging matakutin natin dito sa Allah ay objectively. Ibig sabihin, ito yung hinahangad natin. Kaya tayo nagpa-fasting para magiging ganap na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Because we believe that there is no guarantee in sustaining peace and order in our country. It is depend on how we become a God-fearing persons. Walang katiyakan na magkaroon tayo ng malawakang katahimikan, development dito sa ating lugar. Liban lamang kung tayo ay magiging God-fearing persons. So sa pamamagitan ng pagpa-fasting na ito, siya po ang unang nagde-develop sa pagiging matakutin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol naman sa ginagawa natin dito sa fasting, dito sa pagpuasa, ay isa lang ang ginagawa natin dito. It is just only a fasting. But the fasting is, there is a lot of kinds doon sa tinatawag na fasting. Unang-una, doon sa verse na binanggit natin ay it is to abstain from eating, drinking, sexual intercourse with the intention of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pinakapunto dito ay yung intention natin, yung magandang niyat natin, because useless ang pagpapuasa natin pag hindi natin ito na niyat na ang ginagawa natin ay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang, ang values na napopromote ng first fasting, first na abstaining from eating, drinking, sexual intercourse is values of patience and perseverance. Ito yung napopromote niya na values. Ito yung na-develop niya na values. Pangalawa, nabanggit din sa Quran ang term na siyam doon sa karugdong ng aya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma uhilla lakum laylatas siyam. Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay aking inihalal ang paggamit sa asawa at pagkain at pag-inom. So, ibig sabihin, napopromote yan ang values of justice. Nakikita natin kung gaano ka-just ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw, ipinagbawal sa atin. Pero sa gabi, ay pinahintulutan na tayo. Iyon yung tinutukoy ng verse na naggarugdong doon sa Suratul Baqarah. Pangatlo, kasi short lang ito, kasi alam kong maraming magbibigay ng message dito. Pangatlo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ibig sabihin, kung sino sa inyo ang makakakita ng buwan, dapat magpuasa. Ibig sabihin, common sentence na yun. So, ang tinutukoy niya, napopromote niya doon yung value of unity. Unity and cohesion. Kasi inutusan tayo na magkakaisa doon sa pag-start ng Ramadan,
doon sa pag-end ng Ramadan, doon sa pagkain natin, sa pag-take ng suhur natin, doon sa pag-iftar natin. So ito ay napaka-effective na tools na nag-develop doon sa tinatawag na value of unity and solidarity. So alhamdulillah, nasa Ramadan na lahat ang ginagawan, ang hinahanap natin na mga values, pero ang importante dito ay kung paano natin ito ma-enhance sa buhay natin, paano natin mai-apply. Kasi pag wala, hindi natin ito mai-apply, tulad ng sinabi ko, may-useless yung Ramadan natin. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kanyang hadis ay rubba saimin laysa min siyamihi illa al-atashi wal ju'. Karamihan sa mga taong nagpupuasa ay wala silang napapala liban lamang sa pagkauhaw at pagkagutom, dahil hindi niya na-enhance kung ano yung mga values ng puasa. So ito yung pinaka-importante. Pangapat na paggamit sa term na siyam diyan sa Quran ay ito ay pangbayad ng kasalanan. Pag ikaw ay nagkasala, babayaran mo sa pamamagitan ng pagpuasa. Ang revelation ng verse na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." Kung sino man sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang naobliga na mag-hajj, ibig sabihin nakasuot ng ihram ay hindi na niya pwedeng galawin ang kanyang asawa. Pangalawa, hindi rin siya pwede gumawa ng kasamahan, magiging direct man ito or indirect na paggawa ng mga kasamahan, hindi na pwede. Pangatlo, hindi ka na pwede mag-discuss doon sa Mecca. Gagawin mong venue of discussion yung Mecca dahil nagpunta ka doon para sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Allah, kung sino man ang makaviolate doon sa binanggit na iyon, ay anong pangbayad niya para mabayaran yung kasalanan? Sabi ng Allah, pasiyamu salasati ayamin fil hajj. Ibig sabihin ng pasiyam, kailangan magpuasa ka doon ng 3 days doon sa Makkah, wasabaatin iza rajatum, at 7 days pag nakauwi ka na, tilka asharatun kamila, para magkaroon ka ng 10 puasa. Pag hindi mo iti ginagawa, useless din yung paghajsi mo. Walang halaga, kailanman hindi ka tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang values naman na napopromote niya doon sa pang-apat na verse ay value of consciousness. Value of consciousness and value of responsibility. And then, value of uprightness. Ngayon naman, sa last na pagbigkas ng siyam dyan sa Quran, ay doon natin matagpuan sa Surah Maryam. Pero iba na dito, iba na doon sa Surah Maryam. Hindi na siya siyam. Ang pagbanggit doon sa Surah Maryam ay saum. Saum. Anong sinabi ng Allah? Pakuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sabi ng Allah, Mary, mangako ka sa akin na sabihin mo na ikaw ay magtitiis at kailanman ay hindi ka makipag-usap sa kahit sinong mga tao. Ano ang sababu nuzul? Ano ang cause of revelation itong verse na ito? Noong nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng propeta, ito ay si Jesus Christ, sa pamamagitan ni Virgin Mary, kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Virgin Mary na sabi niya, Maryam, ako ay magpalabas ng propeta sa pamamagitan mo. Diyan sa iyo dadaan. After that, natakot si Virgin Mary kasi isa siya sa pinakamalinis na babae sa mundo. Certified ng Quran na si Virgin Mary ay pinakamalinis, pinakamagandang babae na nilikha ng Allah dito sa mundo. Never been kissed, never been touched. Ganon siya kalinis.
kahit jinn, hindi nakahawak sa balat ni Virgin Mary. Pero sabi ng Allah, kailangan magkaroon tayo ng agreement na mangako ka sa akin na kapag dumating ang panahon na i-accuse ka ng mga tao ay magtiis ka. Ito yung salitang fasting, magtiis ka. Wag kang makipag-usap sa mga tao. So, noong naipanganak na siya, si Jesus Christ, nandyan na ang mga tao. Sabi ng mga tao, makita natin ito sa Surah Maryam, sabi ng mga tao, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. O sister of Aaron, bakit ka nanganak? Wala kang angkan na masama. Ang ama mo ay napakalinis na tao. Ang ina mo ay napakabuting babae. Pero bakit ka nanganak na wala kang asawa? Anong naalaala ni Virgin Mary? Naalaala niya na ako ay nangako sa Allah na hindi ako makipag-usap sa mga tao. So anong ginawa niya? Ang itinuro sa kanya ng Allah, ituro mo na lang yung bata. Noong ituro niya na ang bata, agad-agad nag-react yung mga tao. Sabi ng mga tao, Kalu, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Paano nakapagsalita yung bata na kalalabas lang? Kaya kung itanong sa inyo kung sino yung nilikha ng Allah na propeta na nagsalita noong isinilang, ay ang sagot ay si Jesus Christ. So, anong sinabi ng bata noong ituro ni Virgin Mary ang kanyang anak? Sabi ng bata, unang-una, I am a servant of Allah. Qala inni Abdullah. I am a servant of Allah. Atani al-kitab. Binigyan ako ng book. Ano yung book na ibinigay sa kanya? Ito yung Gospel of Jesus Christ. Ito yung Injil. Wa ja'alani nabiyya, at gagawin niya akong nabi. Ibig sabihin, ang unang-una, siya ay servant of Allah. Kailangan niya matuto. Pangalawa, kailangan niya magserbisyo dahil siya yung ang propeta. And then pang-apat, anong sinabi niya? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ginawa niya akong blessings among the peoples wherever I go. Kahit saan ako ay blessings sa mga tao. Panglima, wa awsani bis salat. Inutusan ako na magsambayang. Pang-anim, wag zakat, magbigay ng zakat, madum tuhaya hanggat ako ay nabubuhay. Wa barram biwalidayya, walam yakun jabbaran asiya. At kasunod doon, nasabi ng Allah sa akin ay kailangan mahalin ko ang aking magulang at kailanman hindi ako sasuway sa kanya. Bakit ko binanggit ito? Bakit kailangan natin ito banggitin? Dahil pagbalikan natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa first na verse na binanggit natin, na sabi ng Allah, fasting is prescribed for you at it was prescribed before you. Ibig sabihin yan, kung hindi niya sinabi na kahalintulad ng pag-utos sa mga naunang mga tao, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin dito. Hindi natin alam kung paano tayo magpuasa. Pero yun yung dalil na yun yung hanapin natin kung paano sila nagpuasa. So yun yung ina-apply natin kung ano yung mga application doon sa term na fasting sa mga ginawa ng mga naunang propeta dahil yun din ang gagayahin natin. So means, ang pagpapuasa ay hindi lamang ito pagtiis sa pagkain, pag-inom, hindi paggamit sa asawa, bagamat ito ay lahat ng mga ipinagbabawal, kailangan tiisin, ipagbabawal natin, at lahat ng ipinag-utos, kailangan gagawin natin. Ito yung pinaka-summary nitong kwento na ito. So, ano yung mga values doon na ituro sa atin? Tinatawag na sense of goodness, sense of responsibility, lahat niyan ay kailangan ma-enhance natin. Ngayon, kayo ay maswerte. Bakit nasabi ko na isa na kayo sa mga maswerte na mga tao dito sa mundo? Dahil nagampanan ninyo mismo ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung salita ng Allah? Sabi ng Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwakum. Itong verse na ito, kayo mismo ang nakagampan. Ibig sabihin, kayo ang pinakamaswerteng mga tao dito sa mundo. Dahil nagawa ninyo ang mga basic responsibility ng bawat isa.
Lahat ng tao ay meron siyang tinatawag na basic or personal responsibility in his life. Ano yung unang-una? Doon sa term na fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Ang ibig sabihin ng fa'lam ay mahalaga yung pag-aaral, yung pagturo sa mga tao. Dalil ng ilm, dalil ng importance of seeking knowledge. No? At ngayon ay medyo na-develop na itong education natin kasi pumasok na dito yung madaris education. Ibig sabihin halos pumasok na yung parang na-islamize na yung education natin. So yun man yung tinutukoy ng verse na yan ay kailangan both acquired and revered knowledge ay pantay. So kailangan magpursige tayo hindi lamang acquired knowledge. Ang pinakamahalaga dito ay revered knowledge. Kung sino yung nakakatanda sa sinabi ni Ustad Salamat Hashim noon na ang unang programa niya ay sa mga professionals ay yung Islamization of knowledge. Bakit kailangan yung Islamization of knowledge? Sabi niya, yan man ang unang responsibility ng bawat tao sa kanyang pag-aaral ay paano niya matutunan ang Islam. Kasi maaring sabihin natin na until hindi mo alam ang iyong relihiyon, yung Islam, you are still ignorance. Kahit gaano kataas ang nakuha mong mga doctors dito or certificate dito, pag hindi mo alam ang iyong relihiyon, you are ignorance. You are ignorant. So you have nothing to pride any kung ano yung meron sa inyo, kung ano yung nakuha mo. Wala kang dapat ipagmalaki. So alhamdulillah, isa ito sa mga development na natamo natin. Inshallah sa pamamagitan ng pag-struggle natin dito sa Bangsamoro. Pangalawa, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfir li dhanbik. Ibig sabihin yan, pangalawang responsibility ng bawat tao, kailangan masustain niya yung repentance, yung continuous asking forgiveness from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Whether you have sins or not, you should continue asking forgiveness from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because asking forgiveness from Allah Subhanahu wa Ta'ala is a source of everything. Source of everything. Lahat ng gusto natin, diyan natin makukuha sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kapatawaran. Maraming verse sa Quran na nagpapatunay na kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Allah, may kasalanan ka man o wala kang kasalanan, ay talagang pagkalooban ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga magagandang biyaya dito sa mundo. And then pangatlo, kaya nasabi ko na kayo na yung pinakamaswerteng mga tao dito sa mundo dahil tunay na ginagampanan ninyo ang inyong responsibility ay yung sinasabi ng Allah, wal mu'minuna wal mu'minat. Ibig sabihin, concerned tayo sa kapwa natin Muslim, kapwa natin tao. So isa sa pinaka-importante sa atin ay kung paano tayo mag-concern sa kapwa natin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na tao sa inyo, pinakamabuting tao sa inyo ay kung sino ang may pagmamalasakit sa kapwa tao. Kung sino ang mayroon serbisyo sa kapwa tao. Yun yung pinaka-importante. And then aside from that, sinabi pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. For those who not concerned to the affairs of his brother Muslim are not belong to them. So, alhamdulillah, ito na, kayo na, itong mga tao na ito. So, isa sa pasasalamatan natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang masasabi ko lang sa atin lahat-lahat ay keep up the good work. I-continue natin ang pagservisyo natin sa mga tao, sa kapwa natin, dahil ang kabataan ngayon, sila po ang spirit of the nation. Sila po ang source of future and sila po ang hope for tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.